Kumakain po ba kayo ng nuts? Walnuts at almonds araw-araw ba ninyong kinakain? Sayang lang po ang 5 taon ninyo. Magandang araw, ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang neurologist na may 25 taong karanasan sa paggamot sa 8,000 na pasyenteng may demensya. Ito po ay base sa isang pag-aaral ng Stanford University. Sa 100 nuts na kinakain ninyo, halos 5 lang po ang nakakarating sa inyong utak. Dahil makitid ang pintuan papasok sa utak ang 75 nuts ay nasasayang lang. Ngunit nakakagulat na pagkatapos gawin ng lola ang 1 minutong ehersisyo na itinuro ko sa loob ng 3 linggo, ibang-iba na siya nang bumalik. Dok, ngayon pati pangalan ng mga kaibigan ng apo ko ay naaalala ko na. Akala nyo ba hanggang ngayon na ang pagiging makakalimutin ay dahil lang sa edad? Ang katotohanang natuklasan ko ay lubos na naiiba. May mga taong nasa 70s o 80s na mas matalas pa ang memorya kaysa sa mga 20s. Ano kaya ang pinagkaiba? Ito ay dahil sa 1 minutong ehersisyo na ito. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito, ang inyong utak ay babata ng 20 taon. Gagaling ang inyong memorya, tataas ang inyong konsentrasyon, at makakaiwas kayo sa pag-aalala sa demensya. Ngunit kung hindi ninyo ito panonoorin, hanggang sa huli mabilis nahihina ang inyong memorya at sa loob ng 1 taon ay baka hindi nyo na makilala ang inyong pamilya. Sa bawat sandaling lumilipas ang mahahalaga ninyong alaala ay unti-unting naglalaho. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung mag-subscribe kayo, kayo ang unang makakatanggap ng impormasyon tungkol sa kalusugan ng utak mula sa gintong kalusugan. Gaano kadalas kayong nakakalimot nitong mga nakaraang araw? I-comment nyo po sa ibaba. Ngayon, ituturo ko na sa inyo ang kamangha-manghang ehersisyo na magpapabata ng inyong utak ng 20 taon sa loob lamang ng 1 minuto bawat araw. Paano kaya bumuti ng ganoon kabilis ang kalagayan ni Lola Elena? Sa totoo lang, noong una ay talagang malala ang kanyang kondisyon. Tulad ng karamihan sa mga nakatatanda, hindi niya nabibigyan ng anumang stimulasyon ng kanyang utak. Sa loob ng 30 taon na pagtingin sa mga pasyente, may natuklasan akong isang kamangha-manghang katotohanan. Mayroon palang mga parang switch sa ating katawan na gumigising sa ating utak. Ngunit 95% ng mga tao ay hindi alam kung nasaan ang mga switch na ito. Kahit 1 minuto lang na stimulasyon sa mga ito sa 1 araw, malaki ng ipagbabago ng inyong utak. Mahirap man paniwalaan, mayroong 5 ehersisyo na 1 minuto lang ang kailangan sa 1 araw. Ang bawat isa sa mga ehersisyong ito ay gumigising sa iba't ibang bahagi ng utak. Pinili ko lang ang mga pinaka-epektibong paraan na itinuro ko sa aking mga pasyente sa loob ng 30 taon. Lalo na ang integrated exercise na babanggitin ko, sa huli siguradong mamamangha kayo. Sa paraang ito, maaari nating pabatahin ang edad ng ating utak ng 20 taon. Simulan na natin mula sa ika-5. Subukang gawin habang nakikinig. Ang ika-5 ay ang paggalaw-galaw ng mga daliri sa paa. Dok, makakatulong ba sa utak ang paggalaw ng daliri sa paa? Ngayon ko lang po narinig yan. Yan ang sinabi ni Lolo Pedro, 73 taong gulang mula sa Pampanga noong una niyang marinig ito. Si Lolo ay palaging nababalanse kapag naglalakad at kailangan pa niyang kumapit ng mahigpit sa hawakan ng hagdanan. Ngunit mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan ng mga daliri sa paa at ng utak. Kapag ginagalaw mo ang iyong mga daliri sa paa, nagiging aktibo ang bahagi ng utak na tinatawag na cerebellum. Ang cerebellum ay isang napakahalagang bahagi na responsable sa pagbabalanse, pag-alala at pag-focus. Lolo, napakasimple lang po ng ehersisyong ito. Umupo lang po kayo sa silya at galawin ang inyong mga daliri sa paa. Ito ang paraan na itinuro ko kay Lolo Pedro. Ang paraan ay napakasimple. Una, umupo ng komportable sa isang silya, pagkatapos sabay na itaas ang mga daliri ng parehong paa. Manatili sa posisyong iyon sa loob ng 5 segundo. Ngayon, idiin naman pababa ang inyong mga daliri sa paa. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Sunod, gamit ang inyong mga daliri sa paa, idiin at imasahe ang sahig. Gawin ito ng mga 10 segundo. At panghuli, buka at isara ng paulit-ulit ang inyong mga daliri sa paa. Gawin din ito sa loob ng 10 segundo. Sakto itong 30 segundo. Kung gagawin ninyo ito 2 beses sa isang araw, 1 minuto na iyon.
Talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa ganito kasimpleng bagay? Nag-aalinlangan tanong ni Lolo. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo nang bumalik si Lolo, ako mismo ay nagulat. Ibang-iba na po ang kanyang paglakad. Dok, ang galing. Hindi na ako nababalanse kapag naglalakad. Kahapon nakaakyat ako ng hagdan nang hindi kumakapit sa hawakan. Pati ang asawa ni Lolo ay nagulat daw. Bakit ito nangyari? Maraming mga nerve sa mga daliri ng paa na konektado sa utak. Kapag ginagalaw mo ang iyong mga daliri, ang mga nerve na ito ay nagpapadala ng signal sa utak para gisingin ang cerebellum. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Tokyo University sa Japan ang nagpakita na ang grupo na gumawa ng toe exercises sa loob ng 3 linggo ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbuti sa kanilang balanse at memorya kumpara sa grupong hindi. Subukan ninyo ngayon din. Umupo sa silya at igalaw pataas at pababa ang inyong mga daliri sa paa. Sa loob lang ng 3 segundo, mararamdaman ninyo na umiinit ang inyong mga paa at lumilinaw ang inyong isip, pero simula pa lang ito, mas mamamangha kayo sa ika-4 na ehersisyo. Ito ay isang mahiwagang ehersisyo na nagpapadaloy ng dugo sa utak. Ang ika-4 ay ang pag-ikot ng leeg. Dok, sobrang naninigas ang leeg ko, hirap akong iikot. Tuwing umaga, parang bato sa tigas. Iyan ang sinabi ni Lola Maria, 70 taong gulang mula sa Cebu nang magpunta siya sa akin. Hirap na hirap si Lola na iikot ang kanyang leeg pakaliwa at pakanan. Sa tuwing sinusubukan niyang lumingon, napapaungol siya sa sakit. Ngunit mayroong isang nakakagulat na sikreto sa pagitan ng leeg at kalusugan ng utak. Sa ating leeg, dumadaan ang mahahalagang ugat na nagdadala ng dugo patungo sa utak. Kung naninigas ang leeg, kumikipot ang daanang ito at hindi makadaloy ng maayos ang dugo papunta sa utak. Parang isang hose na nakabaluktot, kaya hindi makadaloy ang tubig. Kaya palaging sinasabi ni Lola Maria na mabigat ang kanyang ulo, madalas makalimot at nahihilo. Lola, sa pamamagitan lang po ng dahan-dahang pag-ikot ng inyong leeg, mas maraming dugo ang dadaloy sa inyong utak. Ituturo ko po sa inyo ang isang napakasimpleng paraan. Ganito ang paraan. Una, umupo ng komportable at isandal ang likod sa silya. I-relax ang inyong mga balikat. Pagkatapos, dahan-dahang iikot ang inyong ulo pakanan. Hanggang sa puntong hindi ito masakit. Manatili sa posisyong iyon ng 5 segundo at dahan-dahang ibalik sa gitna. Ngayon naman, dahan-dahang iikot pakaliwa. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Sunod, dahan-dahang itingala ang ulo na parang tumitingin sa langit. Pagkatapos ng 5 segundo, dahan-dahang ibaba. Panghuli, dahan-dahang ibaba ang inyong baba patungo sa dibdib. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Sakto itong 30 segundo. Kung gagawin ninyo ito 2 beses sa isang araw, 1 minuto na iyon. Talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa ganito kasimpleng bagay? Nag-aalinlangang tanong ni Lola. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo nang bumalik si Lola, ako ang nagulat. Pagbukas niya ng pinto ng klinika, malaya niyang naigagalaw ang kanyang ulo. Dok, ang galing. Paano naging ganito kalambot ang leeg ko? Kahapon may tumawag sa likod ko at agad akong nakalingon. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang pagbabago. Parang luminaw po ang isip ko. Dati kahit manood ako ng teleserye, nakakalimutan ko ang kwento, pero ngayon pati pangalan ng mga karakter na aalala ko. Bakit ito nangyari? Ang pag-ikot ng leeg ay nagpapaluwag sa mga daluyan ng dugo sa loob nito. Dahil dito, mas maraming dugo ang dumadaloy patungo sa utak. Kapag maraming dugo ang umaabot sa utak, nagiging aktibo ang mga brain cells, tulad ng isang tuyong halaman na namumulaklak kapag diniligan. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa College of Medicine ng Seoul National University ang nagpakita na ang mga taong gumawa ng neck exercises sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa kanilang cerebral blood flow. Kapag tumaas ang daloy ng dugo sa utak, gumaganda rin ang memorya at konsentrasyon. Nagulat din ang pamilya ni Lola Maria. Mas malinaw na po magsalita si nanay ngayon at mas detalyado niyang naikukwento ang mga nakaraan. Subukan ninyo ngayon din. Umupo sa silya at dahan-dahang iikot ang leeg pakaliwa at pakanan. Huwag na huwag itong gagawin ng mabilis. Dahan-dahan at malumanay lang dapat. Sa loob lang ng 30 segundo,
Mararamdaman ninyong lumuluwag ang inyong leeg at gumagaan ang inyong ulo. Ito ay dahil dumarami ang dugo na dumadaloy mula sa leeg patungo sa utak. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Mas mamamangha kayo sa ika-3 ehersisyo. Ang ehersisyong ito ay direktang gumigising sa speech center ng utak. Ito ay isang mahiwagang ehersisyo na nagpapabuti sa pagsasalita, pag-alala at pag-iisip. Lalo na ang ika-3 ehersisyo, ito ang may pinakamalaking epekto na nakita ko sa aking 30 taong pagseserbisyo. Nagugulat pa nga ang mga pasyente ko at sinasabing, "Dok, ehersisyo po ba talaga ito?" Ang dali lang po kasi, nasubukan nyo na ba ang pag-ikot ng leeg? Marahil ay nararamdaman nyo na ang paglambot ng inyong leeg at paggaan ng ulo. Ngayon ituturo ko ang isang tunay na kamangha-manghang ehersisyo. Ang ika-3 ay ang paglalabas ng dila. Dok, hirap po akong magsalita nitong mga nakaraan. May gusto akong sabihin pero nabubulol ako kaya hindi ko masabi ng maayos. Iyan ang sinabi ni Lolo Carlos, 75 taong gulang mula sa Palawan, nang magpunta siya sa akin. Si Lolo ay nauutal tuwing nagsasalita at dahil hindi niya maalala ang mga salita, paulit-ulit niyang sinasabi ang iyon, ano iyon. Nahihirapan siyang makipag-usap sa kanyang pamilya. Nasa isip ko ang gusto kong sabihin pero hindi lumalabas sa bibig ko. Ngunit mayroong isang kamangha-manghang koneksyon sa pagitan ng dila at ng utak. Sa ating dila matatagpuan ang pinakamaraming nerve sa buong katawan na konektado sa utak. Kapag ginagalaw ang dila agad na nagigising ang bahagi ng utak na tinatawag na speech center. Ang speech center ay isang napakahalagang bahagi na responsable sa pagsasalita, pag-iisip at pag-alala. Lolo, sa paggalaw lang po ng inyong dila, malaki na ang igagaling ng inyong kakayahang magsalita. Ituturo ko po sa inyo ang isang napakasimpleng paraan. Ganito ang paraan. Una, umupo ng komportable sa isang silya. Bahagyang ibuka ang bibig. Pagkatapos ilabas ang dila ng diretsyo. Manatili sa posisyong iyon ng 5 segundo at dahan-dahang ibalik sa loob. Ngayon naman ilabas ang dila papunta sa kanan na parang hinahawakan ang pisngi. Pagkatapos ng 5 segundo, gawin din ito sa kaliwa. Sunod, gamit ang dila, idiin ito sa ngalangala. Paulit-ulit na idiin at bitawan sa loob ng 10 segundo. Panghuli, paikutin ang dila sa loob ng bibig. 5 beses clockwise at 5 beses counterclockwise. Sakto itong 30 segundo. Kung gagawin ninyo ito 2 beses sa isang araw, 1 minuto na yon. Talaga bang makakatulong ang paggalaw ng dila? Nag-aalinlang ang tanong ni Lolo. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo nang bumalik si Lolo ako, ay talagang nagulat. Pagpasok pa lang niya sa klinika ay malinaw na siyang nagsasalita. Dok, ang galing po. Hindi ko akalaing ganito kadali lalabas ang mga salita. Kahapon nakausap ko ang apo ko ng 30 minuto. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang pagbabago. Ang mga salitang hindi ko maalala dati ay bigla na lang pumapasok sa isip ko. Kahapon naalala ko pa ang pangalan ng kaibigan ko sa probinsya, 50 taon na ang nakalipas. Bakit ito nangyari? Kapag ginagalaw ang dila, ang napakaraming nerve dito ay nagpapadala ng signal sa utak. Lalo na sa speech center, nagbibigay ito ng malakas na stimulasyon. Kapag naging aktibo ang speech center, hindi lang ang kakayahang magsalita ang gumagaling, kundi pati na rin ang kakayahang umalala at mag-isip. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Tokyo Medical University ang nagpakita na ang mga taong gumawa ng tongue exercises sa loob ng 3 linggo ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbuti sa kanilang kakayahang magsalita at makaalala ng mga salita. Nagulat din ang pamilya ni Lolo Carlos. Mas malinaw na po magsalita si tatay ngayon at masaya na siyang nagkukwento ng mga nakaraan. Para siyang bumalik sa dati. Subukan ninyo ngayon din. Ilabas ang inyong dila. Huwag po kayong mahiya. Wala namang nakakakita kaya gawin ninyo ng malaya. Sa loob lang ng 30 segundo, mararamdaman ninyong lumalamig ang inyong bibig at lumilinaw ang inyong isip. Ito ay dahil nagiging aktibo ang signal mula sa dila patungo sa utak. Kapag ginagawa ang tongue exercise, dumadami rin ang laway. Magandang senyales din ito. Ang maraming laway ay nangangahulugang naging aktibo ang utak. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Mas magugulat kayo sa ika-2 ehersisyo. Ang ehersisyong ito ay gumigising sa balance center ng utak. Isa itong napakahalagang ehersisyo na pumipigil sa pagkahulog at nagpapabuti sa spatial awareness. Ang ika-2 ay ang ehersisyo sa tainga.
Dok, madalas po akong mahilo nitong mga nakaraan. Sa tuwing tatayo ako, nababalanse ako at kahit sa paglalakad, hindi ko makuha ang balanse ko. Yan ang sinabi ni Lolo Jose, 78 taong gulang mula sa Batangas, nang magpunta siya sa akin. Sa tuwing tatayo si Lolo mula sa upuan, kailangan niyang humawak sa pader. At kapag naglalakad ay palagi siyang tumatagilid. Kahapon, muntik na akong matumba papuntang banyo. Nag-aalala na ang pamilya ko kaya ayaw na nila akong iwan mag-isa. Ngunit mayroong isang kamangha-manghang sikreto sa pagitan ng tainga at ng utak. Sa loob ng tainga, mayroon tayong tinatawag na vestibular system. Ito ay isang mahalagang bahagi na nagpapanatili ng balanse ng ating katawan. Kapag binibigyan ng stimulasyon ng tainga, nagigising ang bahagi ng utak na tinatawag na brainstem. Ang brainstem ay ang sentro ng utak na responsable sa pagbabalanse, pananatiling gising at konsentrasyon. Lolo, sa pamamagitan lang po ng dahan-dahang pagmasahe sa inyong tainga, malaki na ang igagaling ng inyong balanse. Ituturo ko po sa inyo ang isang napakasimpleng paraan. Ganito ang paraan. Una, umupo ng komportable sa isang silya. Gamit ang dalawang kamay hawakan ng marahan ang inyong mga tainga. Pagkatapos, dahan-dahang hilahin pataas ang inyong mga tainga. Hilahin ito sa loob ng 5 segundo at bitawan. Ngayon naman, dahan-dahang hilahin patagilid ang inyong mga tainga. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Sunod, dahan-dahang hilahin pababa ang inyong mga tainga. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Panghuli, imasahe ang inyong mga tainga sa paikot na galaw. 5 beses clockwise at 5 beses counterclockwise. Sakto itong 30 segundo. Kung gagawin ninyo ito 2 beses sa isang araw, 1 minuto na iyon, talaga bang makakatulong ang paghawak sa tainga? Nag-aalinlangang tanong ni Lolo. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo nang bumalik si Lolo, ako ay talagang nagulat. Pumasok siya sa klinika ng mag-isa at may kumpiyansang naglalakad. Dok, ang galing. Halos nawala na ang pagkahilo ko. Kahapon nakaakyat ako ng hagdan ng mag-isa. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang pagbabago. Parang luminaw po talaga ang isip ko. Dati kahit ang tunog ng TV ay hindi ko marinig ng maayos, pero ngayon naiintindihan ko na lahat ng balita. Bakit ito nangyari? Ang pagmasahe sa tainga ay nagpapaaktibo sa vestibular system sa loob nito. Dahil dito, nagpapadala ito ng signal sa brainstem na gumigising sa buong utak. Kapag naging aktibo ang brainstem, hindi lang ang balanse ang gumagaling, kundi pati na rin ang pandinig, konsentrasyon at memorya. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University sa Amerika ang nagpakita na ang mga taong nagmasahe ng kanilang tainga sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng kapansine-pansing pagbuti sa kanilang balanse, pandinig. Nagulat din ang pamilya ni Lolo Jose. Nakakalakad na po si tatay ng mag-isa ngayon at mas nakakarinig na siya kapag kinakausap namin para po siyang bumata. Subukan ninyo ngayon din. Gamit ang 2 kamay, hawakan ng marahan ang inyong mga tainga at hilahin pataas, pababa at patagilid. Gawin ito ng malumanay hanggang sa puntong hindi masakit. Sa loob lang ng 3 segundo, mararamdaman ninyong umiinit ang inyong mga tainga at lumilinaw ang inyong isip. Ito ay dahil nagiging aktibo ang signal mula sa tainga patungo sa brainstem. Ang pagmasahe sa tainga ay nagpapabuti rin ng sirkulasyon ng dugo. Ang pamumula at pag-init ng tainga ay senyales na maganda ang daloy ng dugo. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang ika, 1 ehersisyo ay tiyak na ikagugulat ninyo. Ang ehersisyong ito ay pinagsama-sama ang lahat ng natutunan nating ehersisyo sa isang perpektong panggising utak na gawain. Ito ang ehersisyong may pinakamalaking epekto na nakita ko sa loob ng 30 taon. Kapag ginawa ang ika, 1 ehersisyo ang epekto ng ehersisyo sa daliri, sa paa, leeg, dila at tainga ay mas lalong lumalakas. Nasubukan nyo na bang imasahe ang tainga? Marahil ay nararamdaman nyo na ang pag-init ng inyong tainga at paglinaw ng isip. Ang ika, 1 ay ang pinagsama-samang 5 ehersisyong panggising utak. Dok, kailangan ko po bang gawin lahat ng ehersisyong iyan? Parang ang komplikado po. Iyan ang unang sinabi ni Lola Corazon, 82 taong gulang mula sa Laguna. Mahina na ang memorya ni Lola. Kulang sa balanse, hirap magsalita at naninigas ang leeg. Halos lahat ng problema ay nasa kanya na. Lola, mahirap po kung gagawin ninyo ng isa-isa, tama po ba? Ngunit may paraan para pagsama-samahin ang 5 ito at gawin ng sabay-sabay.
1 minuto lang po ang kailangan. At natuklasan ko ang isang kamangha-manghang bagay, ang pagsasama-sama ng 5 ehersisyo ay mas epektibo kaysa sa paggawa ng mga ito ng hiwa-hiwalay. Bakit? Dahil sabay-sabay na nagigising ang lahat ng bahagi ng utak. Tulad ng isang orchestra, mas maganda ang musika kapag sabay-sabay tumutugtog ang lahat ng instrumento kaysa isa-isa. Talaga po bang 1 minuto lang nag-aalinlangang tanong ni Lola? Ang perfect 1-minute brain awakening routine na itinuro ko ay ganito. Una, umupo ng komportable sa isang silya. Simulan na natin. Habang iginagalaw ang mga daliri ng paa, pataas at pababa, sabay na dahan-dahang iikot ang leeg pakaliwa at pakanan. Gawin ito sa loob ng 10 segundo. Sunod, habang ibinubuka at isinasara ang mga daliri ng paa, igalaw naman ang leeg pataas at pababa. Gawin din ito sa loob ng 10 segundo. Ngayon naman, habang inilalabas ang dila, hilahin pataas ang inyong mga tainga. Gawin ito sa loob ng 10 segundo. Sunod, habang iginagalaw ang dila pakaliwa at pakanan, hilahin naman patagilid ang inyong mga tainga. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Habang idinidiin ang dila sa ngalangala, hilahin pababa ang inyong mga tainga. Gawin ito sa loob ng 5 segundo. Panghuli, habang pinapaikot ang dila, imasahe ang inyong mga tainga. Gamit ang 2 kamay, marahang paikutin ang mga tainga. Gawin ito sa loob ng 15 segundo. Sakto itong 1 minuto. Sapat na ang 1 beses sa isang araw. Kaya ko po kayang gawin ang ganyang kakumplikadong bagay nag-aalalang tanong ni Lola. Ngunit pagkalipas ng 3 linggo, nang bumalik si Lola, ako ay talagang nag-ulat. Pumasok siya sa klinika nang may sigla at malawak ang ngiti. Dok, parang isang himala. Hindi ko akalain na ganito lilinaw ang isip ko. Kahapon naalala ko ang numero ng telepono ng kaibigan ko, 40 taon na ang nakalipas. Meron pang mas nakakagulat na mga pagbabago. Hindi na ako nababalanse kapag naglalakad. Malinaw na rin ang pagsasalita ko at malaya ko nang naigagalaw ang leeg ko. Pakiramdam ko bumata ako ng 20 taon. Bakit nangyari ang ganitong himala? Kapag sabay-sabay na ginagawa ang 5 ehersisyo, sabay-sabay ding nagigising ang lahat ng bahagi ng utak. Ang cerebellum, cerebrum, brainstem at speech center ay nagiging aktibo lahat. Dahil dito gumaganda ang sirkulasyon ng dugo sa buong utak at mas nagiging epektibo ang komunikasyon sa pagitan ng mga brain cells. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang nagpakita na ang grupo na gumawa ng integrated brain exercises ay nagkaroon ng mas malaking pag-unlad sa kanilang brain function kumpara sa grupo na gumawa ng mga ehersisyo ng hiwa-hiwalay. Nagulat din ang pamilya ni Lola Corazon. Subukan ninyo ngayon din. Maaring mahirap sa simula. Kung gayon, dahan-dahan ninyong sundan isa-isa. Huwag piliting maging perpekto. Igalaw lang ng komportable ang inyong katawan. Sa loob lang ng 1 minuto, mararamdaman ninyong umiinit ang inyong buong katawan at talagang lumilinaw ang inyong isip. Ito ay dahil ang buong utak ninyo ay nagigising. Kung gagawin ninyo ang ehersisyong ito, araw-araw, makakaranas kayo ng kamangha-manghang pagbabago sa loob ng 3 linggo. Ang inyong memorya, balanse, kakayahang magsalita at konsentrasyon ay gagaling lahat. Hindi pa huli para sa inyong utak. Kahit sa edad na 90, kaya pa rin gumawa ng mga bagong brain cells. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng tamang stimulasyon. Nasubukan nyo na ba ang integrated brain exercise? Marahil ay nararamdaman nyo na ang pag-init ng buong katawan at paglinaw ng isip. Ngunit may mga sikreto para mas palakasin pa ng ilang beses ang epekto ng ehersisyong ito. Una, ituturo ko ang 3 sikreto para sa mas mabilis na epekto. Ang unang sikreto ay uminom ng 1 basong tubig bago mag-ehersisyo. Ang 80% ng ating utak ay binubuo ng tubig. Kapag uminom ng tubig bago mag-ehersisyo, mas nagiging epektibo ito. Ang pangalawang sikreto ay ang malalim na paghinga habang nag-eehersisyo. Dahan-dahang huminga papasok sa ilong at dahan-dahang ilabas sa bibig. Mas maraming oxygen ang napupunta sa utak kaya mas nagiging aktibo ito. Ang pangatlong sikreto ay magpatugtog ng paborito ninyong mahinang musika habang nag-eehersisyo. Mas nagiging masaya ang utak kaya mas tumataas ang epekto ng ehersisyo. Ngunit may mga bagay na dapat ninyong iwasan. May mga pagkakamali na hindi dapat gawin. Ang una ay ang masyadong mabilis na paggawa nito. Si Lola Teresita, 69 taong gulang mula sa Cavite ay nagsabi,
Dok, hindi po ba mas maganda ang epekto kung mabilis at tinapos niya ang ehersisyo sa loob lang ng 30 segundo? Ngunit maaari itong magdulot ng pagkahilo. Ang ehersisyo sa utak ay dapat gawin ng dahan-dahan at malumanay. Kapag minadali magugulat ang utak at maaring bumaba pa ang function nito, ang pangalawang pagkakamali ay ang paggawa nito hanggang sa puntong masakit na. May mga nag-iisip, hindi po ba mas epektibo kung mas masakit pero ito ay isang mapanganib na kaisipan? Kung masyadong malakas ang paghila sa leeg o tainga, maaari kayong masaktan hanggang sa puntong komportable lang. Kung masakit, dapat itigil agad. Ang pangatlong pagkakamali ay ang hindi regular na paggawa nito. Maraming nagtatanong, hindi po ba pwedeng gawin lang kapag naalala pero gusto ng utak ang regular na stimulasyon? Pinakamaganda kung gagawin ito sa parehong oras araw-araw. Itakda ang oras maaring pagkagising sa umaga o bago matulog sa gabi. Marami ang nagtatanong, kailan po mararamdaman ang pagbabago? Ang unang pagbabago ay mararamdaman ninyo sa loob ng 3 araw. Lilinaw ang inyong isip at mas sasarap ang inyong tulog. Pagkalipas ng 1 linggo, gaganda ang inyong balanse at magiging mas malinaw ang inyong pagsasalita. Pagkalipas ng 2 linggo, kapansin-pansin na gagaling ang inyong memorya. At pagkalipas ng 3 linggo, sasabihin ng inyong pamilya, ibang-iba na po kayo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Kahit 1 minuto lang dapat itong gawin, araw-araw. Panghuli, meron akong isang napakahalagang sasabihin. Ang ehersisyong ito ay hindi lang para sa pagpapabuti ng memorya. Ang buong buhay ninyo ay magbabago. Magkakaroon kayo ng kumpiyansa, mas dadalas ang pakikipag-usap ninyo sa pamilya, at higit sa lahat, babalik ang pakiramdam na, bata pa ako. Napakahalaga po ng oras na kasama ko kayo ngayon. Naaalala niyo pa ba si Lola Elena na nabanggit ko sa simula? Ang lola na nilagpasan ang kanyang manugang sa palengke dahil hindi maalala ang pangalan nito, ngayon ay naaalala na pati ang mga pangalan ng kaibigan ng kanyang apo. Ito ay dahil sa 1 minutong ehersisyo na natutunan natin ngayon. Ulitin natin ang 5 ehersisyong natutunan ngayon. Ang paggalaw ng mga daliri sa paa para gisingin ang cerebellum, pag-ikot ng leeg para magpadaloy ng dugo sa utak, paglalabas ng dila para i-activate ang speech center, ehersisyo sa tainga para gisingin ang brainstem, at panghuli ang integrated brain exercise na pinagsama-sama ang lahat ng ito. 1 minuto lang sa 1 araw ay sapat na. Sa loob ng 3 taon bilang doktor, isang bagay ang sigurado ako, ang edad ay numero lamang. Kahit sa edad na 90, kaya pa rin ang utak na gumawa ng mga bagong selula. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng tamang stimulasyon. Isipin ninyo ang sandaling iyon na babata kayo ng 20 taon. Ang mga nakalimutang alaala ay lilinaw, magiging masaya ang pakikipag-usap sa pamilya at bawat araw ay magiging puno ng sigla. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. I-share nyo rin ito sa inyong mahal na pamilya at mga kaibigan. Dahil ang malusog na pagtanda ng bawat isa ay kaligayahan nating lahat. Ibahagi niyo po sa comment section ang inyong mga pagbabago. Ang inyong kwento ng tagumpay ay magiging malaking pag-asa para sa iba. Tandaan, 1 minuto lang sa 1 araw ang kailangan. Ang inyong utak ay naghihintay sa inyo sa mismong sandaling ito. Magkaroon po kayo ng malusog at masiglang araw. Salamat po.